Okay. Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang pinagpalang hapon, umaga, gabi sa ating lahat, saan man po kayo, dako ng mundo naroon, isang pinagpalang hapon po sa atin at magandang buhay po sa ating lahat. At nandito po lahat ang Mandi Group. Maraming salamat at muli po namin nakakasama kayong lahat. Amen. God is good. And all the time. Amen. Meron po ba tayong baguhan? Amen. Darating. Amen. Darating. Wala po tayong baguhan at tayo po ay dadako na sa ating paghahayag ng mabuting balita ng ating pinagpalang mga sisters. Are you blessed? Amen. Dahil kakatanggap lang po natin ng banal na dugo ni Kristo sa pamamagitan po ng ating misa kanina. No? Ang lahat po ay pinagpala. Amen. Amen. At sino po ang unang maghahayag ng kanyang pagpapala? Amen. Ang ating pong kapatid, Sister. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Purihin po natin ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat, mga sisters, brothers. Magpapasalamat lang ako kay Yahweh dahil ngayon po ang araw ng aking karawan. Salamat. Thank you. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa akin. Sa tagal ko na dito sa Hong Kong, sa kanyang kabutihan at ang aking mga buong pamilya. Maraming salamat sa mga blessing. Kahit may problema, mas marami pa ring blessing na dumarating sa ating buhay. At isa pa, nagpapasalamat din ako dahil sa aming body check sa aking kasama ay normal po lahat. Kaya binabalik ko ang papuri at parangal sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Happy birthday, sisters. Amen. At meron pa po, Sister Agnes. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Diyos na buhay ang pasasalamat dahil 12 days na po si Amo po sa hospital. Pero alam po ninyo, nakaka-amaze po si Lord. Kasi sa 12 days po na araw-araw po akong pumupunta sa hospital. Alam po ninyo, na ko po na nakaka-amaze po talaga is yung kalakasan po na binibigay ni Lord sa araw-araw. Alam po ninyo, ang binabiyahe ko po bumabiyahe po ako araw-araw ng 2 oras mula dun sa amin hanggang sa hospital, 2 oras, tapos naglalakad pa po ako. Pero si Lord talaga napakabuti po niya dahil masaya po yung pakiramdam ko na naglalakad. Yung parang ganun. Kahit na, siyempre, hindi naman yung maaalis yung pagtinitignan ko po si Amo, parang nalulungkot po ako sa kalagayan niya. Pero po, siyempre, ang inaano ko po, nagtitiwala po ako kay Lord na makakauwi din po si Amo. Na babalik po sa dati yung dati ang kanyang kalusugan. At saka, alam po ninyo, isa pa po nakaka-amaze na ginagawa ni Lord sa araw-araw po is alam po ninyo, ayaw ko po talagang magmasahe. Parang, dati tinatanong ako ng amo ko dati, marunong kang mag-massage, sabi niya. Hindi, ayaw ko kasi mag-massage. Ayaw ko po yung mag-massage kasi parang feeling ko ang lambot-lambot lang ng buto-buto ko, kaya parang hindi ko kaya. Alam po ninyo, nakita si amo ko, nakikita ko po na nakahiga. Parang may nagsasabi sa akin na, uy, i-massage mo yung amo mo. Alam po ninyo, lumalapit ako kay amo, minamassage ko buong katawan niya. Na walang kahirap-hirap.
sinasamahan ako ng banal na espiritu sa pagmamasad kay Amo. Alam niya, sabi ni Amo, nakakagaan daw sa katawan yung ginagawa ko sa kanya na pagmamasad sa araw-araw. Salamat sa Diyos kasi yung ayaw ko pong gawin, nagagawa ako po sa tulong ng Diyos na hindi po ako nahihirapan. Kaya ayaw ko po nun dahil mahirap gawin ang magmassage. Pero sa tulong po ng presensya ng banal na espiritu, nakagawa ko po. Salamat po, Lord, sa iyong patuloy na pagpapatnubay at paggabay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ganyan kabuti po ang ating Panginoon dahil kung saan po tayo nangihina, doon po tayo tatawagin ng Panginoon. At doon po tayong papalakasin ng ating Panginoon. Amen? At meron pa po tayong time. At sino pa po ang pinagpala? Amen, mga kapatid. Huwag po tayong ikahiya ang pagpatotoo dahil yan po ay biyaya sa atin ng ating Panginoon. At ang Panginoon po ay natutuwa pag inihayag natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen? Amen. Wala na po tayong time at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pakikinig ng banal na salita. At ang ating gagamitin ay ating kapatid, Brother Edgar Relation. At sa bungad naman po na panalangin ay ang ating kapatid, Sister Cherry. At sa panambahan naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Sa pangunguna po ng ating kapatid, Sister Agnes. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri, sinasamba ka namin sa iyong kadakilaan. Panginoon, muli po kaming naririto. Nagpapakumbaba, inaamin po namin ang aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at aming mga kahinaan. Panginoon, muli po kaming naririto, nagtitipon-tipon upang sambahin ka, papurihan ka at pasasalamatan ka. Maraming salamat po sa buhay na patuloy na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan sa araw-araw. Salamat po sa mga biyayang hindi na po namin mabilang. Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat na narito ngayon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanonood sa iyong banal na gawain. Pagpalain niyo po ang iyong anak na sinugo upang maghayag ng iyong mga salita na si Brother Edgar Relacio. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, at ang mga salita na kanyang ihayag, na manahan po ito sa aming puso. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang aming mga choir. Pagpalain niyo po ang kanilang mga tinig, na sa pamamagitan ng kanilang pag-awit, mararamdaman namin ang presensya at pagmamahal mo. Panginoon, pagpalain niyo rin po kaming lahat na Mandi Group. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob at pusong handang maglingkod. Panginoon, gamitin niyo po kaming instrumento upang makilala ka ng ibang tao. Bigyan niyo po kami ng talino upang maihayag namin ang kadakilaan mo. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang aming mga kamay na nagsisikap para sa aming pamilya at para sa katuparan ng aming mga pangarap. Pagpalain niyo rin po ang aming pamilya, na silang dahilan ng aming mga sakripisyo at pagsisikap. Hindi man po sila abot ng aming mga kamay, hindi man po namin sila maprotektahan sa kahit na anong sakit at kapahamakan. Pero kayo, Panginoon, wala po kayong hindi magagawa para sa kanila. Sa iyo po namin ipagkakatiwala ang buhay ng aming mga mahal sa buhay.
Panginoon, amin na pong inangkin ang katugunan sa lahat po ng aming mga kahilingan. Hindi man po lahat na isulat ng aming mga kamay. Hindi man po lahat kayang bigkasin ng aming mga labi. Pero kayo, Ama, ang tunay na nakakaalam ng mga bagay na higit po naming kailangan. At amin na pong inangkin ang katagumpayan sa iyong banal na gawain sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay at damhin po natin ang presensya ng banal na Espiritu sa dakong lugar pong ito. Let us welcome the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, welcome this place. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me grow. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Minsan pa po, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my needs. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me grow. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Amen. Sige po, pumalakpak po tayo ng malakas para sa ating Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat po, Banal na Espiritu Santo. Amen. Sino po ang handa na upang magpuri, sumayaw at umawit sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Sino po ang naniniwala na ito ang araw na ginawa ng Diyos upang siya ay purihin, sambahin at dakilain? Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in
Amen. 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 Dapat po tayong dapat po nating ipagdiwang ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, taas po muna natin ang ating mga kamay at patuloy nating damhin ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Ayon po sa Romans 11:36, "For everything come from Him and exists by His power, and He is intended for His glory, and glory to Him forever." Yes, O Lord, for You alone, O Lord, not us, must glory be given because of Your constant love and faithfulness. You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power. For You created all exists, because You created what You please. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank You, O Lord. You are so great, so faithful, O God. You are worthy of our praise, O Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and bring me to my knees. For there I count You waiting, and then I find relief. So with all my heart I worship, and unto You I sing. For You alone deserve all glory, for You alone deserve all praise. Father, may You worship and adore You. Father, we long to see Your face, for You alone deserve all glory, for You alone deserve all praise. Father, we love You, and we worship You this day. Amen. You are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. And there I find You waiting, and then I find You there. I find relief.
To God be all the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Thank the Lord. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His You set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you up, El Shaddai. Hesu Kristong aming Panginoon at tanging tagapagligtas, ang buktong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, purihin ka magpakailanpaman.
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng puso ng bawat isa po sa amin. Nalalaman mo ang laman ng puso at isipan namin, O Diyos. Kaya naririto kami ngayon sa iyong banal na harapan. Sa ngalan ng buktong mong anak na si Jesucristo ay buong puso kami nagpapakumbaba, O Diyos, na lumalapit po sa iyo at aming inaamin, Ama, ang aming mga pagkukulang sa iyong banal na harapan, ang aming mga pagkakasala sa aming kapwa, sa iyo at sa aming mga mahal sa buhay. Hinihiling namin na sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, kami inyong patawarin at sa kanyang banal na dugo kami ay hugasan. Dakilang Diyos, dalangin po namin sa araw na ito, patuloy kayong manahan sa puso at buhay ng bawat isa po sa amin. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyayaan ng buhay nito na kaloob mo sa amin, na kami ay muling makalapit po sa iyo. Hinihiling namin, Ama, na sa dakong ito kami po'y inyong lingapin. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kamay na makapangyarihan upang tugunan, O Diyos, at ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Ang kamay mong nagpapagaling ay patuloy mong ilaan po sa amin, O Diyos, upang kami abutin sa mga sandali pong ito. Dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami dumadalangin na kami inyong samahan at patuloy, Ama, na ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng liwanag ay ilagay niyo po sa puso namin at loobin, marinig namin sa araw na ito. Itago mo po ako, O Diyos, sa iyong likuran, sa iyong kapangyarihan. Kayo ang mangusap sa aming kalagitnaan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at iriwan sa pagdating niya. Nagagala ang aking espiritu. Kristo ay narito na, iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwinang nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap at paglingawan. Purihin
Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 9, simula mga talata 9 hanggang sa susunod na mga talata. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa araw pong ito. Amen. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang umaga po. Magandang araw po sa atin lahat. At salamat sa ating Panginoon at patuloy na naman na ang araw na ito itinakda sa atin ng Diyos, ang araw ng Lunes para sa Monday Group na araw na atin pong tipanan sa ating Panginoong Hesukristo, na sa araw po nito ay mabigyan natin sa ng mga papurit pagsambang nararapat sa Kanya tulad ng Kanyang ipinangako. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, nais niya ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Kanya. Amen? At salamat sa buhay na kaloob sa atin ng Panginoong Hesus na sa araw po na ito ay magagamit natin upang ang Diyos ay ating mabigyan ng kaluwalhatian at mapapurihan ang Kanyang banal at dakilang pangalan. Kamusta na po kayo? And I am blessed, Happy and prosperous talaga. magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Palakpakan natin ang Diyos na patuloy nagbibigay ng tagumpay sa araw-araw po ng ating buhay. At ngayon dito po sa ating Ebanghelyo mga kapatid, ito po yung Ebanghelyo na tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang isang disipulo na si Mateo. At nung tawagin ng Panginoon si Mateo nung araw na yan ay naruroon nakaupo po siya sa paningilan ng buwis. Si Mateo, ang kanyang trabaho ay isa siyang tax collector at ganito po siya tawagin ng ating Hesukristo. Nung madaanan siya ng Panginoong Hesus, nakaupo doon sa upuan niya bilang maniningil ng buwis, si Mateo po ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo at agara naman na tumayo po, iniwan yung kanyang upuan at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Si Mateo po bilang isang Israelita o isang Hudyo po, siya po ay naglilingkod sa ilalim ng pamahalaang Romano. Na nung panahon na yan, sila po ang mga Israelita po ay nasa ilalim sila ng pamamahala ng mga Romano, ng pamahalaang Romano. At para po sa mga kababayan ni Mateo po,
mga kapwa niya Hudyo, ay yung katulad niya na kung saan ay naglilingkod sa ilalim ng pamahalaang Romano para sa kanila ay ang taong ito, ang kagaya ni Mateo po ay itinuturing nilang makasalanan sa harapan ng Diyos at sa kanilang paningin, mga kapatid, itinuturing nila ang kagaya ni Mateo na isang makasalanan. Dito po sa Ebanghelyo po nito na ating nakita ngayon, ito po yung kalalagayan ni Mateo nung tawagin po ng ating Penso Kristo. Na sa kakalagayan siya na kinikilala at tinatanaw nung oras na yan sa paningin ng kanyang kapwa, siya po ay isang makasalanan. At bilang isang makasalanan, si Mateo po ay itinatakwil ng kanyang mga kababayan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, yung tao po nito na itinuturing na makasalanan ng oras na yan, ang siyang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang siyang tinawag ng Panginoong Hesus at sinabing sumunod sa Kanya. Kanina sa Ebanghelyo po natin, ang sabi po ni Nathanael o ni Nathaniel, nung sandali na yan, nung siya'y inaakay ng kanyang kapatid, palapit sa ating Panginoong Jesucristo, ang sagot niya, mayroon bang mabuti sa Nazaret? Di po ba? Parang kita mo yung judgment ng oras na yan, na tila baga sa lugar na yon, parang wala kang makikitang matuwid, gumagawa ng mabuti. Tila baga sinasabi ng taong ito, yung mga nakatira sa lugar na yan ay mga makasalanan. Amen? Pero ang sabi po ng kanyang kapatid, sabi niya, halika, tingnan mo. Tingnan mo. Kaya nung pinagbuksan, sabi ni Father kanina, nung pinagbuksan ni Nathaniel ng puso niya ang ating Panginoong Kristo, yung paanyaya ng kanyang kapatid at makaharap niya ang ating Panginoong Kristo, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya kay Nathaniel, masdan niyo ang tunay na Israelita, hindi mandaraya. Kaya ang tanong niya sa Panginoong Jesus, paano niyo ako nakikilala? Paano nyo ako nakikilala? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kanya sa Ebanghelyo, bago ka patawagin ni Filipi, nakita na sa ilalim ka ng puno ng igos. Amen? Kaya sabi niya, tunay nga po, dahil kayo nga ang hari ng Israel. Amen? Kayo po ang Misayas, kayo nga po ang aming tagapagligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At doon po, nakita ni Nathaniel noong oras na yan na mayroon talagang naiiba pa rin sa lugar na iyon. Amen? Na kung saan ang pananaw niya, mga tao sa dako na yan ay tila bagay lahat makasalanan, walang mabuti. Pero nung makita niya ang ating Panginoong Kristo at makilala ang ating Panginoong Kristo, doon niya napatunayan may mabuting tao sa lugar po na iyon. Amen? May mabuting nanggagaling sa dako pong iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus po ay hindi naman nakatingin sa panlabas na ating anyo. Ang Diyos ay nakatingin sa puso ng bawat tao. Amen? Kung si Mateo po ay sa tanaw ng kanyang mga kababayan sa kanyang paligid, isa siyang makasalanan. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan, sa tingin ng tao, tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro may natatanaw ang Panginoong Jesus sa puso ni Mateo. Amen? Maari hindi siya tatawagin ng Panginoong Jesus kung walang nakikita ang Panginoong Jesus sa puso ni Mateo na maari magiging karapat-dapat na magiging lingkod ng Diyos o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus na maaari makikita natin bakit ang isang katulad ni Zaccheo na kung saan makasalanan ang siya pang tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan mga kapatid ay makikita po natin, sinasabi ng maraming tao, lalapit ako kay Lord kapag okay na ang buhay ko. Amen. Minsan may mga tao nagsasabing, hindi pa ako karapat dapat lumapit sa Diyos.
Kasi alam ng tao kung anong kalalagayan ng kanyang puso sa harapan ng Diyos. Alam ng tao kung ano pang kasalanan ang umaalipin sa kanya. Kaya minsan maraming tao na kung saan nagsasabi, sa kanila ako magsisimba, amen, sa kanila ako lalapit kay Lord kapag siguro naiwan na ng mga tao na iyan kung ano man yung maari masasabi nilang nagiging kalalagayan nila, kaya sila hindi karapat-dapat lumapit sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, lahat ng bagay meron sa mundong ito na gawa ng kamay ng tao. Gawa ng kamay ng tao. Kapag nasira yung mga bagay na alam natin tao ang may gawa, sino ang nag-aayos? Di ba? Kapag ang mga bagay mayroon sa daigdig na ito, nagawa ng kamay ng tao, kapag nasira yan, tao din ang gagawa. Amen? Tao din ang gagawa niyan kasi tao ang may gawa niyan at dahil ang taong may gawa ng mga bagay na yan, kapag nasira iyan, sa taong may gawa ng bagay na yan, dadalhin ang bagay na iyon para ayusin. Di po ba? Sa buhay din naman natin, kung tayo po ay nilikha ng Diyos, ang Diyos ang may gawa ng buhay po natin, wala namang makapag-aayos ng buhay natin, kundi ang Diyos din na may gawa po nito. Amen. Ngayon po, kailan dinadala ang bagay na sira sa taong makapag-aayos? Di kapag nasira. Di po ba? Kung ang isang bagay ay ayos, hindi naman yan dadalhin doon sa taga-ayos. Dahil ayos na. Di ba? Saka lang dinadala ang isang bagay para sa taong makapag-aayos ng bagay na yan kapag ang bagay na yan ay mayroong sira. Tayo bang pumapasok sa simbahan? Kaya tayo pumapasok ng simbahan dahil ayos na ba tayo? Di po ba? Kung sasabihin natin, lalapit lang ako sa Diyos, kapag wala na akong dapat pagsisihan pa, kailan mangyari yun? Kung lalapit tayo lamang sa Diyos, kung sa panahon na kung saan, wala na tayong dapat ihingi pa ng tawad, kailan kaya mangyari yun? Amen? Lahat tayong tinawag ng Diyos dito sa kanyang banal na gawain, nung tayo makarating dito sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo at nakapakinig ng salita ng Diyos, nakarating tayo at nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi kung kailan, kapatid, ayos na yung buhay natin. Amen? Kinatagpo tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, hindi kung kailan ayos ang buhay po natin. Napakinggan natin ang salita ng Diyos, nakarating tayo sa gawain ng Diyos, pumapasok tayo ng simbahan, hindi dahil ayos na ang buhay po natin. Kaya tayo pumapasok ng simbahan, lumalapit tayo sa Diyos kasi kinikilala natin yung kabutihan ng Diyos. Amen. Na yung kabutihan ito ng Diyos ang kailangan natin para maayos ang buhay natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tinawag ng Panginoong Jesus si Mateo hindi dahil sa kailangan niya si Mateo, kundi dahil kailangan siya ni Mateo. Amen? Dahil kailangan sa ni Mateo, mga kapatid, kaya tinawag sa ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay kailangan ni Mateo maayos yung kanyang buhay. At walang pwede pong makakapag-ayos ng buhay ni Mateo bilang isang makasalanan sa tingin ng kanyang mga kababayan. Amen. Dahil itinuturing siya ng isang makasalanan dahil doon, mga kapatid, sa tinatawag po nito, dahil sa kanyang paglilingkod sa pagkaalipin, papaalipin doon sa mga Romano, itinuturing siyang isang makasalanan. At walang pwedeng makapag-aayos sa buhay po ni Mateo nung sandali na yan bilang isang makasalanan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas
na papuri para sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya kailangan po siya. Tayo naririto ngayon sa gawain ng ating Panginoong Heso Kristo dahil nga po na kung saan po mga kapatid, hindi dahil sa nasa ayos na yung ating kalalagayan, kundi dahil sa kinikilala natin ang kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Na yung kabutihan na yan ng ating Panginoong Hesus ang sa nating kailangan para maisaayos ang ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya patuloy tayong lumalapit sa Diyos dahil sa mga kabutihang ginagawa niya sa atin at patuloy pa na kabutihan na magagawa sa buhay po natin. Kasi kapag nilalayo pa natin na limbawa ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo maaayos ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Kailan nagkaroon ng kaayusan ang buhay natin? Hindi pa naman talaga ayos. Diba? Dahil hindi pa tapos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi pa naman talaga ayos, pero ito ang kagandahan mga kapatid dahil nakikita na natin ang pagsasaayos ni Kristo sa buhay po natin, kaya ang buhay na yan ay patuloy natin inilalapit para patuloy magkaroon ng kaayusan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ang sabi po ng mga tao nung makita po ang ating Panginoong Yesus nung sandali na yan ay nung tawagin niya si Mateo, tumayo si Mateo at sumunod sa ating Panginoong Kristo. Saan sila tumuloy? Tumuloy sila sa bahay ni Mateo. Tumuloy sila sa bahay ni Mateo. Kaya nung tumuloy ang Panginoong Hesus sa bahay ni Mateo at dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at nakasalo sila ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakasalo sila ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng mga Pariseyo nung oras na yan, bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan? Kasi para sa kanila, kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, hindi ka dapat sumasama sa mga makasalanan kasi kapag humipo ka ng taong itinuturing na makasalanan, nagiging marumi ka na rin sa paningin ng Diyos. Amen? Nagiging marumi ka na rin sa paningin ng Diyos. Kaya yun ang kanilang tanong, bakit sa sumasalo sa mga makasalanan, bakit sa nakikituloy sa mga makasalanan? Ito yung tinatanaw nila sa ating Panginoong Kristo na kung siya'y tunay alagad ng Diyos, hindi niya dapat iyon ginagawa. Amen? Subalit, minsan ang sabi ng Panginoong Hesus, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Sino ang nangangailangan ng manggagamot? Taong may sakit. Kung taong may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, di ba? Kung ang taong may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, dapat yung taong may sakit ang pinupuntahan ng manggagamot. Amen. Di po ba? Dahil kailangan ng may sakit ang manggagamot. May mga doktor. Halimbawa, doktor. Ang doktor po, kailangan niya may taong may sakit para magamot niya. Di po ba? Pero pwede lang gamutin ng doktor yung taong may sakit kung lalapit sa kanya. Amen? Kung lalapit po sa kanya. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, dito po natin masasabi, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, na dahil kailangan ng manggagamot, ng isang may sakit ang manggagamot, hindi hinahayaan ng Panginoong Jesucristo na ang may sakit ang lalapit sa Kanya. Amen. Siya ang lumalapit sa mga may sakit para yung may sakit ay abutin at gamutin ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi nila, bakit siya nakikituloy? Bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Kasi sila nga yung may sakit na nangangailangan ng manggagamot. At dahil kailangan ang manggagamot, hindi sila pwedeng lumapit sa manggagamot kasi may sakit.
Di po ba? Ibig ko sabihin, mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo, siyempre minsan kapag may sakit ka, wala kang lakas, alam naman na, di ba? Minsan ikaw pang pupunta, pero dahil ikaw may sakit minsan, wala kang lakas, ikaw ang dapat pinupuntahan ng manggagamot. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo na kakaiba minsan sa pamantayan ng tao. Sa pamantayan ng tao kasi kung ikaw ang may sakit at ako ang manggagamot, ikaw ang nangangailangan sa akin. Kaya ikaw ang lumapit sa akin. Pero ang ating Panginoon Kristo, hindi ganon ang kanyang pananaw. Kung kailangan ng manggagamot, ng isang may sakit ang manggagamot, siya ang pupunta sa may sakit na nangangailangan gamutin niya. Amen. At yan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Inaabot ng Panginoong Hesus, pinupuntahan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakikisalo ang ating Panginoong Hesus. Nakikisalamuha siya sa mga tao. Hinahanap niya kung sino ang kailangan ng isang manggagamot. Amen. At yun ang inaabot ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 5 at talata po ay 20, ipinapahayag po ni San Pablo ang ganitong pangungusap. Papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Dito sa sulat niya sa pangalawang Korinto kabanata 5 at talata po ay 20, kaya ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi ni San Pablo, ako'y sugo ng Diyos, sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Na ipinapakita po dyan ni San Pablo na kapag si San Pablo ay nakakahalubilo ng mga makasalanan, dahil ang layun ni San Pablo po, maipangaral ang mabuting balita para ang mabuting balita na to ay masamitan mabuting balita, makamtan ng mga makasalanan, makamtan ng mga hintil, ang kaligtasan na nais ng Diyos o kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni San Pablo, sa pamamagitan ko, nagdinadala sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni San Pablo, hindi ako ang namamanhik sa inyo, hindi ako ang lumalapit sa inyo, hindi ako ang umaabot sa puso nyo, kundi ang Diyos ang umaabot sa puso ninyo. Amen? Hindi ako, nung sandali na yan, sinasabi ni San Pablo, hindi po ako ang dapat maramdaman ninyo sa tuwing ako lumalapit sa inyo, kundi ang dapat maramdaman nyo ang Diyos na dala-dala ko para sa inyo. Ang Diyos na kailangan nyo, ang Diyos na magpapagaling sa inyo, ang Diyos na kung saan sa oras na yan ay handang tumulong sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya yun ang nais ni San Pablo, na sa pamamagitan ni San Pablo, ang sabi niya, ang Diyos ang namamanhik sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ang sabi sa aklat ng pahayag, ako'y nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Kundi ring gininuman ang aking tinig at ang pinto'y pagbubuksan, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang Panginoong Hesus ang lumalapit, kumakatok ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kundi ring gininuman ang aking tinig at ang pinto'y bubuksan, papasok ako sa tahanang iyan. Sa tuwing ipinapahayag nyo sa inyong mga kapatid, sa tuwing ibinabahagi ninyo si Kristo, ang ating Panginoong Kristo, sa bawat kaibigan natin, kakilala po natin, sa tuwing ibinabahagi natin sa kanila ang salita po ng Diyos, ang kabutihan, ang pag-ibig po ng Diyos, si Kristo sa pamamagitan ninyo na nagbabahagi ng salita ng Diyos, si Kristo ang kumakatok sa pintuan ng kanilang puso. Amen? Amen. Nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng salita po ng Diyos,
nung sandali na yan, ang Panginoong Hesus ang dinadala natin sa puso nila, kumakatok nung oras na yan at naghihintay na kilanlin ang kanyang tinig at pagbuksan ng pintuan ng kanilang puso. Ang sabi nga po, sa aklat po ng awit, kabanata po ay 20 doon sa mabuting pastol. Ang sabi po dyan, ang mabuting pastol ay paghahandaan kanya ng dulang, ang sabi po dyan, kahit sa harapan ng iyong mga kaaway. Sa isang pananaw po nila ay ganito po, ang mga Israelita, halimbawa po ikaw ay naglalakbay sa disyerto at doon sa disyerto, kapag may mga tao doon na kung saan magbubukas ng kanilang mga tent para sa iyo, tatanggap sa iyo doon sa disyerto at hahainan ka ng pagkain sa disyerto, isa lang ang ibig daw po niyan sabihin. Walang pwede sa iyong gumalaw sa lugar na iyan. Yung taong nagpapakain sa iyo sa lugar na yan, maghahain sa iyo ng pagkain at ihahainan ka doon sa labas ng kanilang mga tent na nakikita ng mga tao sa paligid, mga kapatid, na kahit kaaway mo yung mga tao dyan sa paligid, ay ipinapakita po ng taong naghain sa iyo, hindi nyo siya pwedeng galawin dahil akin siya. Amen? Dahil akin siya. Na para bagang kung mayroong gagalaw sa iyo sa lugar na yan, para bagang sinasabi ng taong nagpakain sa iyo, dadaan kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Di po ba? Kaya kapag kumakatok ang ating Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag pinagbuksan ninyo ako ng pintuan ng puso nyo, sasaluhan ko kayo sa pagkain. Parang sinasabi na rin ng Panginoong Jesus, handa akong mamatay para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito yung ating Panginoong Jesus. Inaabot niya ang mga tao na to, tinutungo niya ang mga tao na to. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Kaya ang Panginoong Jesus ay nakikitungo sa mga makasalanan, nakikisalo na para bagang ipinaparating ng Panginoong Jesucristo sa mga makasalanang iyon, nakasalo niya, ang buhay ko'y handa kong ibigay para sa inyo. Amen. Gumaling lang kayo, makalaya lang kayo sa karamdaman, mayroon kayo o kasalanang umaalipin sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Mateo po, ang kanyang trabaho ay tagapaningil ng buwis. Amen. At nasa ilalim siya ng pamamahala ng mga Romano, nagpapasako po siya. Nung panahon na yan, ang mga Israelita, dahil alipin sila, nasa ilalim sila ng pamamahala ng mga Romano, sinisiil po sila. Sinisiil sila, pinahihirapan po sila. Kaya siguro naisip ni Mateo, para maligtas ako dyan sa paniniil nandito, di po ba? Para maligtas ako sa pang-aapi sa amin ng mga Romano, maligtas ako dyan sa mga pagpapahirap nila sa amin, di pasakop na lang ako sa kanila. Amen? Yung ginawa ni Mateo, nagpasakop na lang sa mga Romano nung oras na yan, para na kung saan mga kapatid ay maglingkod bilang tagasingil ng buwis sa kanyang mga kapwa Hudyo. Kaya itinuturing siya na makasalanan ng kanyang mga kababayan. Pangalawa, kung ikaw magpapaalipin siguro at papasakop sa mga Romano, ay malamang sa malamang mga kapatid, gaganda buhay mo. Kasi hindi ka nasisiil, hindi ka na aapihin ng mga ito. Amen? Maari magiging daan iyon para na maranasan mo sa panahon na yan na kung saan ay kung paano ginigipit ang mga kalahi ninyo, ikaw naman ng oras na yan ay maari magkaroon ka ng magandang buhay. Amen? Subalit dito po, marami kasi yung pinasok ni Mateo na trabaho ay, alam po natin, magiging dahilan para kamuhian siya ng kanyang mga kababayan. Amen. Pwede siyang itakwil, tawag nito, yung trabaho na yun, yung pinasok niya, mga kapatid, giginhawa nga siya doon, ligtas nga siya maari sa mga pang-aapi na gagawin ng mga Romano sa kanila, ligtas po siya, tapos gaganda pa ang buhay niya, kikita pa po siya, pati sa ating Jesucristo, pero yun nga lang magiging kapalit.
Maaari ang magiging kapalit ay itatakwil siya ng kanyang mga kababayan. Malamang sa malamang, baka yung kanyang mga mahal sa buhay, itakwil din po siya. Maalala po natin, minsan may taong pinagaling ang Panginoong Hesus na bulag, na nung pagalingin ng Panginoong Jesucristo yung taong bulag, ay inusisa po ng mga marurunong kung paano siya gumaling. Tinanong yung kanyang mga magulang kung talaga anak ba nila iyon at talaga bang isinilang na bulag iyon. Pero ang sabi ng kanyang mga magulang, siya na lang ang tanungin nyo, may sapat na siya na gulang para masagot ang inyong katanungan. Yan, sabi po, kaya ganun ang sagot ng kanyang mga magulang dahil natatakot itiwalag. Amen? Natatakot silang itiwalag. At ito po, maari mga kapatid ay maging mga mahal sa buhay ni Mateo, maari tiniwalag siya dahil dun sa trabaho na yon o hanap buhay na kanyang pinasok. Pangalawa po, itinuturing siyang makasalanan. Kapag ikaw itinuring makasalanan, tila bagay, isa kang taong malayo sa Diyos. Amen. Malayo sa Diyos. Na para kay Mateo, pareho kasi si Sakeo at si Mateo, parehong tax collector. Ayan. Ngayon po, ay para kay Mateo, hindi bali na itakwil siya ng kanyang mga kababayan. Hindi baling kamuhian siya ng kanyang pamilya. Hindi baling malayo sa Diyos, basta ang mahalaga sa kanya, ligtas siya. Para sa kanya, mahalaga sa kanya, may kinikita siya. Amen? Palakpakan natin ang ating Jesucristo. Yun ang mahalaga po sa kanya. Baliwala kung ano mang masira sa kanya. Ang mahalaga kay Mateo nung oras na yan ay kung ano yung hinahangad ng puso niya. Amen? Kung ano yung nais niyang kamtan sa buhay niya. At dahil po, yung mga yaman maari nung oras na yan, ang nagmamay-ari, yung kayamanan na maari, ay mapapala ni Mateo dahil doon sa kanyang trabahong pinasok. Maari yun ang nagmamay-ari ng puso niya. Kaya dahil kahit masira na ang lahat, basta ang mahalaga sa kanya, yung bagay pong iyon. Yan yung puso na gusto ng Panginoong Hesus. Kaya niya tinawag si Mateo kasi yan ang gusto ng Diyos ng puso. Alam ng Panginoong Hesukristo na kapag ang kaligtasan na hinahangad ni Mateo ay masusumpungan niya lang sa ating Panginoong Hesukristo, yung kasaganaan, yung kagandahan ng buhay na minimiti ni Mateo na makamtan sa pamamagitan ng maaring kitain niya sa kanyang trabaho, yung ikakaganda ng buhay na maari makakamtan niya sa kanyang trabaho, kapag natanaw ni Mateo na ang lahat na yon ay kayang ibigay sa kanya ng Jesucristo, o higit pa kaysa inaasahan niyang iyon, ang magandang buhay na maibibigay niya, na maibibigay sa kanya ng ating Jesucristo, malamang sa malamang, mas mamahalin ni Mateo ang Panginoong Hesus kaysa kayamanang makukuha niya sa mga Romano. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ito ang nais ng Panginoong Hesus, dalhin ang puso po ni Mateo na kung saan ay ganun na lang mahalin yung mga bagay na yun na sinaakala niya, doon niya makakamtan ang tunay niyang kaligtasan, doon niya makakamtan ang magiging magandang buhay na hinahangad niya. Kaya't kinatagpo siya ng ating Jesucristo para na kung saan gisingin ang puso ni Mateo na ito, na yung pagmamahal meron siya sa mga bagay na yan ay maibaling sa ating Panginoong Jesucristo sa tunay makapagbibigay sa Kanya ng kaligtasan. Sa tunay na makapagdudulot sa Kanya ng magiging magandang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang sa pamamagitan lang ng yaman na yun, kayang talikuran ni Mateo ang lahat. Amen? Kaya niyang talikuran yung pagiging Hudyo niya. Ituturing siyang hintil, ituturing siyang makasalanan. Kaya niyang talikuran yung kanyang mga kababayan. Kaya niyang talikuran yung kanyang mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Lord, ang umiibig
sa kanyang ama, ina, asawa, anak, maging sa kanyang sariling buhay nang higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Kaya yung pag-ibig na nararapat sa ating Jesucristo, alam ng Panginoong Hesus, nakikita niya sa puso ni Mateo. Na kapag nakita ni Mateo ang tunay na kaligtasan sa ating Panginoong Hesus, yung pag-ibig meron sa mga bagay na yon, tiyak maibabaling sa ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-ibig na kayang iwan ang lahat dahil kay Kristo. Isang uri ng pag-ibig na kayang itakwil ang lahat alang-alang sa ating Jesucristo. Kung noon ay inibig niya yung mga bagay na yan na ang magiging kapalit, mapapalayo siya sa Diyos, malamang sa malamang kapatid, mas iibigin niya ang Panginoong Jesucristo dahil hindi siya mapapalayo sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang puso na yan, bago po tayo tawagin ng Lord, marami nagmamay-ari ng puso natin. Amen? Nagmamay-ari ng puso natin na handa tayo makipag-away. Amen. Na minsan ay kung maari lang handa tayo makipagpatayan lang dahil sa bagay na yan na minsan nagmamay-ari ng puso po natin. Amen. Kaya katinawag ng Panginoong Hesus kasi yan yung pusong karapat dapat para sa Kanya. Amen. Yung handa makipag-away. Amen. Yung handa na kung saan makipaglaban para sa ating Panginoong Jesucristo kapag yan, ang pag-ibig na yan na kung saan ay maibaling para sa ating Panginoong Hesus. Nais lang ng ating Panginoong Jesucristo, yung pag-ibig meron sa puso po natin, may ilagay natin sa nararapat paglaanan ng pag-ibig na yan. Amen? At walang ibang dapat pinaglalaanan yan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! At yan ang nais niya kay Mateo, na ang tunay na kaligtasan, makikita at makakamta ni Mateo kapag ang puso niya ay tapat na magmahal sa Diyos. Amen. At yan ang puso nakita ni Lord, kaya katinawag sa gawain pong ito. Nakikita niya sa iyo ang puso na kung saan karapat-dapat para sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng aming Jesucristo, sa kabutihang ginagawa mo po sa buhay po namin. Panginoong Hesus, batid mo po ang kalalagayan ng puso po namin noon. Wala kang bahagi sa puso po namin. Hindi ikaw ang natutunan naming mahalin noon. At nakikita mo yung maraming bagay na niyakap ng puso po namin. Mga bagay na pinanghihinayangan ng puso naming mawala po sa aming buhay. Subalit, Panginoong Hesus, hindi mo hinayaan ang puso po namin na magmahal, manatiling magmahal sa mga bagay na maari magpapahamak sa amin, sa mga bagay na maglalayo sa amin sa iyo. Salamat at kinatagpo mo ang puso po namin, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat at dinala mo sa puso namin ang tunay na kayamanan na dapat naming mahalin sa buhay namin. Kayamanan na dapat naming pakaingatan na mawala sa buhay namin. At ikaw iyan, Panginoong Hesus. Wala kang katulad. Walang kayamanan na pwedeng ipalit sa iyo sa daigdig na ito. Walang kayamanan na pwedeng itumba sa iyo sa daigdig na to. Walang kayamanan na pwedeng ipantay sa pagmamahal mo sa amin, Panginoong Hesus. At ang pagmamahal na yan, ang sangkayamanan sa puso po namin. Salamat, Panginoong Hesus, sa liwanag na dinala mo sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo.
Panginoong Jesus, kung paano tumayo si Mateo at sumunod sa iyo. Narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Susunod kami sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod kami sa iyo, Panginoong Jesus, at maglilingkod sa iyo. Hallelujah. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Panginoong Jesus, salamat sa buhay na binigay mo po sa amin. At ang buhay na to, Panginoong Jesus, patuloy namin itatalaga para ikaw paglingkuran, Panginoong Jesus. Patuloy mo, Panginoong Jesus, na pakialaman ang buhay po namin. Ikaw lamang ang Diyos na makapag-aayos ng lahat na dapat ayusin po sa buhay namin. Kaya ang buhay na to, Panginoong Jesus, patuloy naming inilalapit sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Patuloy, Panginoong Jesus, dalangin po namin. Ayusin mo, Lord, ang dapat ayusin sa buhay namin. Alisin mo ang dapat alisin sa buhay namin, Panginoong Jesucristo, nang ang buhay nito, Panginoon, ay patuloy magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy kaming biyayaan ng magandang kalusugan. Patuloy kaming biyayaan ng kalakasan araw-araw, Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong banal na Espiritu upang ang paghahari mo, O Diyos, ang siyang patuloy manatiling sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Al Shaddai. Hiniling namin ang iyong kamay sa mga sandali na to
Ilaan mo sa amin, dakilang Diyos, at ang aming mga kahilingan ay nawa tugunin mo at ipagkaloob sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Hingin niyo po kay Lord ang ibig niyo ngayon. Taas natin ang ating mga kahilingan sa Panginoong Hesus. At ang mga kahilingan na yan ngayon, panandalian tayong manahimik at ibulong po natin kay Lord ang mga kahilingan po natin. Nakasulat mat sa hindi, naririnig iyan ng Panginoong Hesus. Nakikita iyan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Naparito siya para sa isang makasalanan, para ayusin ang buhay ng isang makasalanan. Kung patuloy natin ipagkakatiwala sa Kanya ang buhay natin, patuloy ang kamay ng Diyos na ito, ang kikilos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ama naming nasa langit, dalangin namin patuloy mong silyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang bawat isa po sa amin at ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, dinggin mo po ang aming mga dalangin. Pagpalain mo ang Mandi Group, pagpalain mo ang kanilang mga amo na pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo, at dalangin namin ang mga among kanilang pinaglilingkuran, O Diyos, ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoong Jesus. Ang amo ni Sister Agnes, Lord, inyong pagpalain, Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob ang kagalingan, dakilang El Shaddai. Ama, salamat po. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, amin ang inaangkin, ipinagkaloob mo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay.
maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayok at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palangganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.